ganito mapanlin lang to si Ping Lacson, eh, no? Ako, ang binabato sa kanya ni Marcoleta, ang laki, ang dami. Yung pinakamaliit na bato sa kanya, yung meron na ba kayong, bakit hindi pa nyo nilalabas? Yun lang yung sinagot niya, partner, eh. Wala siyang sinagot na bakit hindi ka nag-iimbita ng mga resource mga person, resource mga pinangalanan niya mismo. siya mismo, Siya mismo, yung 70. Alam mo, partner, wala kang kalusot-lusot dito, Ping Lacson, kasi una, pinagmamalaki ng Senate President mo na kinantsawan nyo pa nun, eh. Nung si Marcoleta pa yung Blue Ribbon Committee Chairman, kinantsawan nyo pa na hindi porket abogado mas magaling, di ba? May mas magaling kaming ako kilala. Yun nga si Ping Lacson. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami nyong pinalagpas. Yun na lang yung kay Gutesa. May pinangalanan. Si Tiksay, tsaka yung, anong pangalan ng isa? Estrada? Paul Estrada. Paul Estrada, tsaka yung si Tiksay. Mark Tiksay. Paulit-ulit yan sa lahat yata ng mga Resource person. Nababanggit yan, dalawa na yan. Hindi pinatawag. Hindi nyo pinatatawag. Bakit? Sila lahat yung pinanggagalingan, sila yung kumukolekta, Yung sa kanila tumatanggap. nanggagaling yung bulto-bultong maleta. Ni wala kayong, kaya talaga Senator Marcoleta, hindi mo rin masakyan, eh. Kaya ka pinatanggal at nilagay dyan si Ping para matigil na tong investigasyon. Tama. Yun lang yun. Kaya lahat, napapansin nyo ba, lahat ng lumutang, binubutatan nila na hindi ka panipaniwala. Bahala na yung media. Total, sayang naman yung maleta na binibigay natin dyan sa media kung hindi natin mapapakinabangan. Nakita nyo yung ginagawa nila? Pinagtutulungan nila. Mabuti nila, magaling tong baligod. Hindi bumibitaw, partner, eh. Magdemanda kayo, sige, sasagutin namin yan. Pero, sagutin nyo rin yung binibintang namin. Correct ka At dyan, dahil partner. dyan, partner, sabi ni Marilo Olalia, si Lacson at Soto pahirap sa Bayan natin. Parang Ayan. partner, parang basketball ba? Mga blocker sila, partner. Binablokan nila yung kalaban, partner. Para, Yun ang hindi niya sinasagot. Bakit hindi ka nag-iimbestiga? Oo. Kailan ka pa huli nag-imbestiga? Ang huling inimbestigahan niya, ano pa eh? yung palabas niya kay Martin BIR Romualdez. pa, partner. Hindi, Oo. BIR Ay, sa pa nga BIR, eh. oo. Siningitan niya pa eh. Wala na yung flood control sa Wala na investigasyon sa kanya yun. yun. Oo. Wala na. Kaya nung may lumulutang na testigo, Mm-mm. ano kagad natin yan? Banata natin yan. Palabasin natin na masasamang tao. Alam mo, Jinggoy Estrada gustong maghuliwik sa ibang bansa. Hoy! Naghain ng motion si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na makapagbiyahe sa Hong Kong, Macau at Japan mula March 31 hanggang April 5, 2026. Ang motion ay nihain ng Senador noong Marso 5, 2026 sa Sandigang Bayan 5th Division kung saan dinidinig ang kanyang kasong graft kaugnay ng PDAP scam. Napag-alaman naman na sa kasalukuyang may precautionary hold departure order si Estrada na inilabas ng Manila Court kamakailan dahil sa nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya sa flood control scandal. Partner Badong? Alam mo, nagtataka ko rito, ano pagkakaiba nila ni Ramon Bong Revilla, no? Si Bong Revilla nakakulong, tapos siya laya pa. Alam ko, pareho lang silang dyan sa flood control, tsaka sa PDAP. Pero siguro, ang malaking pagkakaiba, hindi na senador si Bong Revilla. Wala na siyang karapatang hindi siya makakaboto sa impeachment, eh. Wala na. Di ba? Kaya okay lang kumbaga makulong. Pero walang ito, pakinabang si Bong. wala nang pakinabang. Ito, nakikita po natin si Jinggoy Estrada, marami po nalilito, eh, no? Sabihin na naman nila, di ba Duterte yan? Bintang lang po yan ng lahat ng mga dilawan kakamping, mga loyalista, na pagkalaban nila, Duterte agad. Ganyan din yung bintang nila sa mga 18 Marines, di ba? Ex-Marines. Duterte agad sila. Tauhan nga ni Saldico. Si Saldico nga, numero 1 kalaban ni Bibi Sara nung hindi pa sila galit-galit nila Martin tsaka ni BBM. Eh. Ang point lang po dito, Lacson, ikaw may kasalanan ng lahat nito eh. Ang tagal niyong kumilos dyan sa Blue Ribbon, wala kayong iniintindi, wala. Alam niyo naman yung mga ibang investigative body na
hawak ng pamahalaan. Hawak nga sila ng pamahalaan, partner eh. Correct. Ibig sabihin, hindi sila medyo, kung ang presidente ay isinasangkot, marami na nagsasangkot, hindi po sila mag-iimbestiga laban sa presidente. Kaya dapat yung katulad ng Blue Ribbon na mag-imbestiga. Kasi ako rin gusto ko rin malaman may kinalaman ba talaga to si Jinggoy? Aha. At saka isa pa, bakit naman naisipan mo na magbakasyon pa humaharap ka nga sa matinding akusasyon, di ba? Ikaw partner? naman, babakasyon pansamatagal. Oo, yun nga yun. Ang dami na pong nagpaalam kasi na hindi na nakabalik. Bumabalik. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos hindi nagpaalam yun. Huwag mo na pabalikin. Yan ang masisiyan tayo pag hindi na Ay, bumalik. palakpakan ako di ba? dyan. Kasi- Magpapalitsyon ako dyan kapag hindi na bumalik. Yan lang, partner. Basahin natin to kasama sa ating mga live viewers ngayon. Sabi ni partner ni Sherry Vlog, sabi ni BBM, magtipid kayo kasi magastos yung party nila. Kailangan natin ng ponduhan. Aba, parang sabi niya, totoo ba yung partner? Ito, siya sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, na magtipid tayo. Tapos, bongga daw yung party para sa malaki. Totoo ba yung partner? Oo, totoo yan. Kitang-kita naman sa mga videos. Sabi naman ni Edgar Roa, G1M, shout out po, Bisdak, Edgardo Roa, Block 12, Lot 46, Phase 1, Kasiglahan, San Jose, Montalban, Rodriguez, Rizal po. Nanonood po ako. Oy! Shout out po sa inyo dyan! Montalban, mga Montalban, At sabi naman ni Maysa Sandron, watching from Spain. Ang tindi ni Edgar Roa, no? Bakit kumpleto yung address mo nilagay? Wala baka naman mapuntahan mo. Hindi, baka siguro kala niya may ipapadala tayo sa kanya. Partner, ito pa partner, issue number 1 pa tayo, partner. Okay. Ibig mo sabihin, pagkahaba-haba rin, mag-i-issue number 1 pa lang Number tayo. 1 pa lang yun. Wala pa tayong topic. Wala pa, Wala pa, trial pa lang yun. Sipin Ayan, nyo, pagkahaba-haba ng intro ho namin. Pangulong Marcos hihiling ng emergency powers sa Kongreso para bawasan ng fuel tax. Nakatakdang humiling si Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ng emergency powers upang pansamantalang bawasan ang excise tax sa langis at mapagaan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Claire Castro ng Presidential Communications Office, inaasahang isusumiti ng Pangulo sa lalong madaling panahon ng kahilingang ito sa Kongreso. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na lumalampas na sa $100 kada bariles, bunsod ng lumalawak na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, naglabas naman ng show cause order ang Department of Energy laban sa 54 na gasolinahan na umano'y maagang nagtaas ng presyo ng gasolina kahit wala pang opisyal na anunsyo ng price hike. Ayon sa ahensya, maaaring bawiin ang permit ng mga establishmentong mapatunayang lumalabag sa batas. Nananawagan din ang Malacanang Palas sa mga negosyante na huwag samantalahin ang sitwasyon at binalaang maaaring makasuhan at mawala ng negosyo ang mga mapatunayang nagprofiter. Ang tanong, ang sagot! sang-ayon ba kayo na bigyan si Pangulong Marcos ng emergency powers upang pansamantalang bawasan ang fuel excise tax at maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis? Gusto mo sagutin ko yan, partner? Sige, partner. May Duterte ba dyan? Kasi pinag-uusapan dito, wala naman Duterte yan. Kailangan may Duterte. Sabi ko di ba, mas inuna pa ng mga kongresista yung Sara Duterte. Yung habang nagkakagulo na. Ngayon, bigla hihiling siya sa mga kongresista. Kung inuna, noon pa yung inuna yan, ginawa nyo na yan noon pa, di sana hindi nagkakaganyan. Alam nyo, napakasimple lang naman po hindi mo na, actually para sa akin, hindi mo na kinakailangan bigyan ng kapangyarihan itong presidente ito para dito sa makontrol itong fuel tax. Wag na, partner. Sobra-sobra na kapangyarihan, partner. Di na nga natutulog. Sobrang kapangyarihan. Sobrang power. Overpower na para sa akin. Hindi na. Una, alam nyo bakit? Bakit siya sabing, sabi nyo nga, di ba, babantayan ninyo. Sabi nyo, kakasuhan ninyo. Bakit kinakailangan pa ninyo humingi ng power? Para saan yan?
Sa Diba? excise tax daw, partner, Ayun para nga eh. suspendihin daw. Suspendihin din yung ano. Ganun din naman yan kapag, di ba, pag napatunayan ho na may nanamantala, di pwede nyo namang, baka Padre, wala bang batas? Alam, partner, ang gusto kong suspendihin sino? Bongbong Sino? Marcos. Si Bongbong. Hindi, partner, yung excise tax, yung pinapatong sa langis. Langis nga, langis, yung, oo. kumbaga overpricing. Hindi naman overpricing. Itinalaga talaga yan sa Talagang batas. kunwari kung 12%, hindi ko alam kung Ilang magkano yung percent excise excise tax. tax? Yung price ceiling, excise gano'n, tax. yung price ceiling, Hindi. hindi naman siya price ceiling. Parang ibat, di ba? Oo. O 12% yan. So kung tumataas yung langis, Mhm. mas mataas rin yung tax natin. Correct. So, yun ang ibig sabihin, dapat makontrol niya. Tanggalin muna. Yun Tanggalin yung muna. gusto nila. Kung gugustuhin, ang tanong daw, wala ba tayong batas? Di ba? Wala ba tayong batas na gano'n? Na suspendihin. Suspendihin na. Hindi na kinakailangan Hindi. nakapangyarihan. Batas nga yun na batas yung excise tax, tax. Oo. Hindi ibig sabihin, nakapaloob doon sa batas na dapat implement na lang nila. Bakit kinakailangan pa humingi ang presidente? Dapat implementation na lang. Ibig sabihin, kulang yung batas kaya humingi siya ng kapangyarihan. Correct me if I'm wrong. Hindi. Wala nga batas na sususpendin. Suspende. Kasi hindi mo Ayun. pwedeng suspendin. Oo. Yun nga. Bakit ka man ang question ko naman dun, kung gusto mo lang suspendin yung excise tax, di gumawa ng batas yung Kongreso Correct! na suspended muna. Tatumbok mo. Hindi mo na naman kinakailangan ng emergency power dyan eh. 'Di ba? Bilang pangulo, kinakailangan suspendin lang muna. Pero eto kasi nakakatakot, partner. Bakit hindi papayag yung mga ibang mambabatas? Alam nyo kung bakit? Nangyari na yan, partner eh. Sinuspindi natin yung tax sa bigas. Hindi rin bumaba yung presyo ng bigas. Walang 20 pesos na bigas. 'Di ba? Ibig sabihin, ang nakinabang lang Sino? yung mga nagbebenta ng bigas kasi tinanggalan sila ng tax eh. So hindi rin naman nila binaba yung presyo. Ang problema dito sa gobyerno natin, wala talagang naniniwala na may kakayahan to mag-solve ng lahat ng problema. Ang problema dito, partner, ano ba yung immediate na problema? Sa tingin ko immediate na problema, paano natin tutulungan yung mga taga Middle East? Correct. Wala Yun. tayong naririnig. Mga Emergency OFW, power. yung mga OFW. Inuna mo pa yung emergency power Yung nagbakasyon para ka sa nga eh. excess Excise tax. excise tax. Paano yung mga taga Middle East? Hindi mo pa rin pinagagawa ng batas para ponduhan tong mga taga Sa totoo po, dito natin kailangan yung sangkatutak na ayuda. Correct. Correct. Namimigay kayo ng Yung akap ayuda. na sana, no? Lahat ng AEDS. ayuda. Namimigay kayo, walang mga binagyo, wala lang, ang lalakas ng mga tao, di ba? Lahat ng mga gustong, yung mga botante, bibigyan namin kayo ng ayuda. Dito po kinakailangan yung pamimigay nyo, ay ni Romualdez eh. Nangangailangan yung ating mga kababayan. Walang ayudang binibigay, walang pera, walang pondo. Ni pang sakay nga ng libreng eroplano, wala eh. Correct. Paano pa? Pero siya libre siya. Private Siyempre. jet pa. Siyempre. Private jet. Hindi, tayo Dalawa iba- pa. Padre, tayo nagbayad doon. Magtiis kayo, 'di ba? Ganyan ang ano ni Marcos. Magtiis kayo, magtipid kayo, pero kami tuloy ang party, tuloy ang gala. Partner, rejoin din ako sa sinabi mo, partner. Tama yung sabi mo, ano. Noong nakaraan, nagbigay sila ng AX, tupad, kung ano-anong ayuda. Manupat sinabi ho natin mga kabayan na ito ang mga OFW, sila po ang mga bagong bayani ng ating bayan. Kung mga bayani ito, bakit ganito ang trato ng gobyerno sa mga bagong bayani? Dapat hindi bagat ito ho yung pinaprioritihin, lalo na po ito tinagurian yung mga bayani. Di ba? Dapat sila yung pinaprioritihin nyo eh. Ngayon, yung mga dito nga, di ba, nagbigay kayo ng 5,000, tupad, ayos, ang dami, may bilyon-bilyon na kinalat nyo. Ito, nangangailangan ng mga OFW, mga partner. Hindi tinutulungan. Hindi tinutulungan. At dahil dyan, partner, Partner, yung excise tax pala, partner, hindi lang sa gasolina. Ang excise tax, partner, ay yung sigarilyo, meron din. Yung alak, meron din, gasoline at diesel, mga sasakyan, mga sweetened beverages, meron din palang excise tax, partner. Basahin natin yung komento. Sabi ni sige. Beauty Aguilar, ang tatlong
Gwapo, nandyan. Asan ang dalawa from China, Tokyo, Japan? Sabi mo kasi gwapo di wala kasama yung dalawa. Hindi. Ang sabi niya, tatlong gwapo nandyan, asa yung dalawa. Hindi po gwapo yung dalawa. Tatlo lang po natin dito. Magandang hapon dyan sa Cabadbaran City, Agusan del Norte, Shirley Ma. At ang sabi naman na maisara Rasa Drone, wag na daw pagbigyan ng emergency powers, partner. Yun. Partner Dan? Ay, partner ito promote natin partner. Papromote na natin bago tayo mag-ano Mamaya ho, may aabangan po ang ating mga kababayan. Mamayang gabi po ito, alas 6 yata ng gabi ito Oo. Makakasama po mamayang gabi diyan po sa SMNI, mga partner Oo. Etong ang title niya is ang title sa totoo lang. Gikan sa masa para sa masa. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ang makakasama diyan mga partner. Sa totoo lang. Partner, ikaw na magbasa kung sino Sino itong mga yan? to. Sinong derechahan, walang takot, Si walang preno. Mamalo Tikia, Ayan, at si, saka si Katibinag. Ate Binag at saka isa. Si Attorney Ruina Guanzo. Ayun. Yung Maganda kasama yan. ko lang kayo, nakapag-picture kami. Partner. Mamaya ho, abangan nyo Babanat muna tayo, partner. Ito, paboritong issue ni partner Badong ito. Senator Panfilo Lacson sinasabi na kulang-kulang ang research ni Senador Marcolita sa privilege speech. Kasi partner, binanatan po yan ni Senador Marcolita kagabi. Muling binanatan ni Senador Rodante Marcolita si Senate Pro Tempore Ping Lacson, nasang chairman ng Blue Ribbon Committee, kung bakit hindi pa rin ito nagpapatawag ng pagdinig kaugnay ng mga aligasyon ng tinaguriang Briv 18, yung mga ex-Marines. Tanong ni Marcolita, tila, bakit piling ebidensya lang ang sinusore ng komite? Gayong malalaking politiko at personalidad ang pinangalanan ng mga dating sundalo na tumanggap umano ng mali-malitang pera mula sa flood control kickbacks. Ito partner, basa lang tayo ng counting linya ni Senador Marcolita bago po ninyo komentuhan. Ayon kay Senador Marcolita, 8 buwan na mula nang tumambad sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Ayan partner, binanatan ni Marcolita si Senate Pro Tempore Lacson Ping ng chairman ng Blue Ribbon Committee dahil sa hindi ito pagpapatawag ng pagdinig sa aligasyon ng 18 ex-Marines. Imbis na magpatawag niya si Lacson ng pagdinig ay inuunahan na umano nito ang pagdududa sa mga dating sundalo na naghatid ng mali-malitang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico sa kanilang bahay sa Forbes Park, Aguado sa Malacanang at sa opisina sa House of the Representatives. Ayon kay Marcolita, pero ano po ang ginagawa ng chairman ng BRC? Salip na iharap sa taong bayan ang diritsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kagad na pinag-alinlangan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila ay nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sanay ay magsisiyasat nito. Dagdag pa ng naturang senador, ipinagkipit balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lamang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga kalkulasyon at teorya. Kung ang kanilang mga payag ay hindi kapanipaniwala, lalong nararapat na sila ay papaharapin sa isang formal na pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilalabas para lamang sila ay inyong umpisang pakinggan? O baka gusto nyo mga malita pang magsalita? Hindi ka panipaniwala kamo. Sila nga ang inutusang magpadala ng pira, Ginoong Pangulo. Dagdagan pa natin bago si Panfilo Lacson, ganda ng sinasabi. May oras pa naman. Kaya ang tanong, ano ba ang kinakatakutan ng chairman? Ano po ba ang nangyayari? Pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin? At ipipikit na lamang ang mga mata sa iba? Hanggang kailan po tayo maghalo kip-kip ng mga kamay sa harap ng mga malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po ba maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaliang tapat?
Hanggang kailan ang mistulang pagbulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Samantala, handa naman umanong sagutin ni Senator Panfilo Lacson ang payag ni Senator Marcolita laban sa kanya. Ito naman ang sagot ni Ping Lacson. Nagsabi na ako, may ano tong SP? Senate President. Nagsabi na ako kay SP siguro. No. Kay SP na bukas ay sasagutin ko po punto por punto ang kulang-kulang na research and fact-check niyang privilege speech. Oy, kulang-kulang the partner eh. Okay. For one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC partial committee report as early as February 11. Both hard and soft copies, but he's not signed it even with A1. E1. A1. With I I dissent remark. Ayan. It follows that as chairman, I was the first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. I don't know how he can lie through his state in his privilege speech. Partner, ano masasabi ninyo sa sagutang ito? Partner, Ang haba, partner, ng mahaba, sagutan. no? Magandang sagutan. Pero para hindi tayo maubusan ng sagutan, tirahin ko na yung kay Lacson. Sige. Yan. Ang sabi ni Lacson, nagpadala na ako kay Senate President. Pinadala namin yung partial report namin. Kaya lang nung binabasa ko, ang sabi niya dito, eto maliwanag ko sinabi ho ni Lacson. Nagsabi na ako kay SP. Yung SP ho, si Tito Soto ho yun. Bukas ay sasagutin Senate ko. President. Oo. Pero, for one, I have on record that his office already received a copy of the BRC partial committee report. Okay. May committee report na pala eh. Binigay. Para siya lang daw yung partner. Okay, ngayon eto yan. Pero ang problema, tingnan nyo mabuti ho. Yung hard and soft copy, but he has not signed it even A1, decent remark. Wala, hindi pa rin siya kumpleto. Hindi mo masasabing eto na report ninyo. Partial nga lang yun. Itong partial report nyo, alam niyo bakit? Hindi nga permado. Hindi nga pinirmahan eh. Paano may mali si Senator Marcoleta ron? Hindi wala nga pinirmahan. At second, doon tayo sa 18 Marines, ex-retired military. I will not considered Si Lacson, pambansang blocker yan eh. tama ka, partner. I will not considered as all of them are ex-marine. Some of them are marine, some of them are military. Ito ang punto ko dito, mga kabayan. Tama ho dapat. Sa lahat ng bawat panig, kaya sinungaling ko hindi, dapat to tinitignan at tinitimbangan ang bawat panig. Kaliwat kanan man po ito, dapat to madinig ang bawat panig. Ika nga, mga kabayan, hindi lamang makikita sa isang pahina ng libro ang kwento sa magitan ho ng kanya hong pamagat. Dapat mabuksan ho natin ang loob para malaman natin kung ano talaga ang kwento. Kung Correct. nagsisinungaling po, mga kabayan, ito ho mga ex-marine. Di lalo mas maganda ho. Imbestigahan. Mas matibay na magpapatibay ho ito sa mga nagreklamo na nagsampa ng cyber libel sa kanila. Kung paano at bakit kinakatakutan na sinasabi niyo nagsisinungaling ito? Bakit hindi nyo hayaan na maimbestigahan? Sa makatwid, wala pa po kayong hawak na ebidensya at hindi nyo pa hawak ang mga video, hindi nyo pa hawak ang anumang mga dokumento nito pong mga ex-marine. Pero, nandyan na po kayo, meron na po kayong mind conditioning, kayong dalawa ho ni Ben Dalo, na nanawagan pa na huwag suportahan ng mga kapwa ho nila, mga Senado, etong 18 Marine. Nasaan ang hustisya? Ibigay niyo naman po ang pagkakataon na madinig. Kay basura yan, lalo maganda, magpapabor po sa inyo, di po ba? Sa mga kasamahan ninyo na nagsampa ng cyber libel. Kaya lang, partner, hindi nga basura eh. Bakit? Dito lang ako nakakita ng basura, sasabing basura yan, pero hindi pa hawak at nakita ang buong testimonya. Partner ba daw? Partner, ganito mapanlin lang to si Ping Lacson, no? Ako, ang binabato sa kanya ni Marcoleta, ang laki, ang dami. Yung pinakamaliit na bato sa kanya, yung meron na ba kayong, bakit hindi pa nyo nilalabas? Yun lang yung sinagot niya, partner eh. Wala siyang sinagot na bakit hindi ka nag-iimbita ng mga resource person, mga pinangalanan niya mismo. Siya mismo, yung 70. Alam mo, partner, wala kang kalusot-lusot dito, Ping Lacson, kasi una, pinagmamalaki ng Senate President mo na kinantsawan nyo pa nun eh. Nung si Marcoleta pa yung Blue Ribbon Committee Chairman, kinantsawan nyo pa na hindi porket abogado mas magaling, di ba? May mas magaling kaming ako kilala. Yun nga, si Ping Lacson. Alam nyo, sa totoo lang,
ang dami niyong pinalagpas. Yun na lang yung kay Gutesa, may pinangalanan. Si Tiksay, tsaka yung, anong pangalan ng isa? Estrada? Paul Estrada. Paul Estrada, tsaka yung si Tiksay. Mark Tiksay. Paulit-ulit yan sa lahat yata ng mga Resource person. Nababanggit yan dalawa na yan. Hindi pinatawag. Hindi nyo pinatatawag. Bakit? Sila lahat yung pinanggagalingan, sila yung kumukolekta, Yung sa kanila tumatanggap. nanggagaling yung bulto-bultong maleta. Mhm. Ni wala kayong... Kaya talaga, Senator Marcoleta, hindi mo rin masakyan eh. Kaya ka pinatanggal at nilagay dyan si Ping para matigil na tong investigasyon. Tama. Yun lang yun. Correct. Kaya lahat, napapansin nyo ba, lahat ng lumutang, binubutatan nila na hindi ka panipaniwala. Bahala na yung media. Mhm. Correct. Total, sayang naman yung maleta na binibigay natin dyan sa media kung hindi natin mapapakinabangan. Nakita nyo yung ginagawa nila? Pinagtutulungan nila, mabuti nila, magaling tong baligod. Hindi bumibitaw, partner eh. Mhm. Magdemanda kayo, sige, sasagutin namin yan. Pero, sagutin nyo rin yung binibintang namin. Correct ka At dyan, dahil partner. dyan, partner, sabi ni Marilo Olalia, si Lacson at Soto pahirap sa Bayan natin. Parang Ayan. partner, parang basketball ba? Mga blocker sila, partner. Binablokan nila yung kalaban, partner. Para... Yun ang hindi niya sinasagot. Bakit hindi ka nag-iimbestiga? Oo. Kailan ka pa huli nag-imbestiga? Ang huling inimbestigahan niya, ano pa eh? Yung palabas niya kay Martin BIR Romualdez. pa, partner. Oo. Hindi, BIR Ay, sa pa nga BIR, eh. oo. Siningitan niya pa eh. Wala na yung flood control sa Wala na investigation sa kanya na yun. Oo. Wala na. Kaya nung may lumulutang na testigo, Mhm. ano kagad natin yan? Banata natin yan. Palabasin natin na masasamang tao. Alam mo, partner, napansin nyo, sa panahon ngayon, yung mga whistleblower, kaya takot ho yung iba na lumabas na may nalalaman po, nakita nyo, baliktad ngayon. Sila po yung dinidimanda, kinakasuhan. Partner, mukhang hindi narinig kayo na walang mic ako. Basahin natin ulit yung sinabi ni Marilo Olalia. Sabi ni Marilo Olalia, si Lacson at Soto pahirap sa bayan natin. Grabe naman, ano? Oo. Tama Ah, lang oo. yan. Pahirap talaga yan. Oo. Lalo na mga Insaibana vloggers, pahirap din yan eh. O, nabanggit mo, partner, nagtaka ako, yung inggitero pala yun. Isipin mo, kasama natin sa Baguio, kasama ko natutulog. Mhm. Pinagluluto ko pa. Mhm. Tapos, Kuting na Norte. Kumakati na kay Bongbong Marquez yung vlogger nila. Di ba? Tawag yung Kuting na Norte. Talagang balat ng bata. Nagulat ako! Nandun siya. Partner, tira muna tayo. Habol pa to, partner. Habol pa, Oh, partner. sige, barat. Isa pang issue, partner, ha. Kahit sino na lang sa inyo magkomento. Di ba, NUP muling nagbago ng posisyon sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Muling nilinaw ng National Unity Party o NUP ang kanilang posisyon kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon kay Ronald Puno, nanatili ang paninindigan ng partido na hindi na sila susuporta hindi na nila susuportahan ang impeachment kung walang bagong at mas matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Ano nang sinabi ng ilang miyembro ng NUP na maaaring payagan ang kanilang mga kongresista na magkaroon ng consent vote o bumoto batay sa kanilang sariling paniniwala. Gayunman, iginiit ng pamunuan ng partido na ayaw nilang maipasa sa Senado ang isang kaso na mahina o kulang sa ebidensya. Binigyan din ng NUP na kung walang bagong ebidensya, posible na lamang na maibasura ang kaso sa Senado na maaaring makasira sa kredibilidad ng proseso ng impeachment. Ang tanong mga kapartner, sa inyong palagay, tama bang igiit ng NUP na kailangan mo nang magkaroon ng bago at mas matibay na ebidensya bago nila suportahan ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? quick response. Kailangan muna makapamingwit at fishing expedition para paniwalaan. Ibig sabihin, dito pa lang wala na sila nakikitang bago, dapat kaya hindi na dapat suportahan itong impeachment. Pero kung nagbabago ihip ng hangin ng mga NUP, ang tanong, may maleta ba? O naghihintay ba ng maleta, di ba? Yun Ayun, yung ano yun, ko yun. dyan. Correct, Kasi correct. Parang sa presyo ba? Ano? sa totoo lang, nagpapataas lang ba ng presyo? Presyo, Oo. correct. Sa totoo lang, kami nga nanonood lang, wala kami mga dokumento, alam na namin na kung ano yung laman ng na Correct. impeachment eh. Kayo pang may hawak kayong dokumento. Hindi dapat hulaan to, partner eh. Ang tinitignan ko rito,
kumbaga sa atin, para nagpapataas lang ng presyo to. Correct. Bakit? Hindi mo pa ba ma-determine kung meron pang bago o wala na? Correct. Oo, kitang-kita naman eh. Kita naman na yun pa rin eh. Ganun pa rin. Meron bang bago? Si Madriaga, sa tingin nyo ba bago yun? Kung mag-iisip kayo, si Madriaga ba sa tingin nyo pagka tinanong yan sa Senado, hindi yan mangungungo? Makakasagot kaya yan? Makakasagot kaya ng matino yan? Yun lang yun. Alam nyo na yan, NUP. Correct. Hindi ko alam kung kanino kayo nagpapataas ng presyo sa nanliligaw na ba kay Kay Bibi Inday Sara? Sara? O dito kayo kay Bongbong. Sandro. Si Oo. Sandro raw na mamahala eh. O si Sandro ng na pirmahan ngayon. eh. Correct, Oo. tama ka dyan, Oo. partner. Oo. Yan yung sinasabi natin na hindi nyo na kami mabobola. Ang Kung problema, meron kayong kung dapat pumosisyon na kayo kasi nakita nyo na yan eh. Kung meron bang bago o wala eh. ang Partner. problema, partner, sige, gumastos sila yung mga congressman ngayon. Nakakasiguro ba sila na may impeach na sa Senado? Baka gumastos lang sila. Yung partner. Eh Ang partner, mukha nila wala nakaraan. naman silang pakialam dyan eh. Correct. Ang mga congressman tatanggap lang yan eh. O hindi, ibig sabihin, yung mga pinanser, yung gusto magpatanggal sa kanya, kamukha ni Sandro, kamukha ni Tamba. Di ba? Kaya nga, walang Nagpapresyo. pakialam yung congressman dyan. Oo, Basta pag pera-pera nabigyan lang. kami, Okay na. okay na Pera-pera sa lang amin naman, yan. oo. Matalo man kami, panalo naman sila sa Correct. sa ano nila. Bulsa yung nila. Yung mga taga Mindanao at Visayas lang yung medyo namumblema dyan.